Okay, andito po tayo sa part 2 natin sa ating diskusyon tungkol sa mga fundamental or basic utilities o mga pinaka-pangangailangan ng taong bayan para mamuhay ng maganda at maginhawa at produktibo. Kanina sa part 1, we discussed the transportation problem relative to the MRT, LRT fare hike, which we say should be scrapped. Now, tayo naman ilulunod sa tsunami ng dalawang napakalaking pagtaas ng singil sa tubig at as is the usual practice of this yellow government, itong dilawang gobyerno, itsetsyempo pa doon sa pinakamaselan na panahon yung tayo nanggaling sa Christmas at New Year's. Itong pagtaas ng tubig, singil sa tubig sa Manila Water and Maynilad. Kasama natin dapat si Ginoong RJ Javellana ng WARM, Water for All Refund Movement. Unfortunately, yumao po ang kanyang kapatid and he couldn't make it to our discussion today. But we also have a colleague of RJ Javellana in the UFCC, United Filipinos Union of Filipino Consumers and Commuters. Pinagsama yung issue ng transportasyon at kuryente, tubig at iba pa. And Cafferty, of course, used to represent also not Phil, which is still there. Yeah. But in this case, he will discuss in the next 20 minutes itong issue ng tubig, also representing na yung views ni RJ Javellana. So, I have written 2 articles on this also sa ating column sa Tribune. But let's go to Cafferty. Ferdy, anong mga issues that you would sum up in this tsunami of water rate hikes that we face? 1, 2, 3, 4, 5, ganyan. Yeah, first of all, let's go to the general principles. Number 1, capital must come from the capitalist, the supposed capitalist, and not from the consumers. Otherwise, the consumers must be the owners and not the so-called capitalist. Number 2, taxes must be paid by the ones who are earning the money, not passed on to the consumers, because this is criminal in nature. No matter what the International Chamber of Commerce says about it, that taxes is okay and all right to be passed on to consumers, it is still criminal in nature. It is in the nature of estafa. The taxes of Kamentong cannot be paid for by Cafferty and the other way around. And let me add to that the Supreme Court under Renato Puno in 2004, if I'm correct, said that corporate income tax should not be charged to consumers in the case sa Meralco. Yes. And this was the same argument used by MWSS in disallowing the corporate income tax that Maynilad and Manila Water was charging us. This allowance was made in 2013. In other words, pinagbawalan ng regulatory agency. Yes. Sige, number 3. Number 3, any controversy between the MWSS and the concessionaires must be resolved within the jurisdiction of the Republic of the Philippines because sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Therefore, the International Chamber of Commerce cannot have authority over us because we did not vote for the members of this so-called international arbitration body, and they were not nor were they appointed by the president, who was supposedly voted into power by the Filipino people. So this international arbitration body is violating the sovereignty of the Filipino people. And then another thing, this international body did not give any chance to the consumers to be heard. And since it's an international body we're discussing, this is also a violation of the UN Declaration of Human Rights. Correct. Kasi may karapatan tayo. Yes. May political rights tayo, which now a foreign body supersedes. Yes. So, in fact, importante yan. Kamentong, I would like to mention, there are at least 5 documents, international documents, saying that water is a basic human right. The CEDAW, the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, the Convention on the Rights of the Child, and then the Convention on the Rights of the Persons with Disabilities. And then the most important one is the General Assembly approved resolution, approved by 122 countries no less, and it may be more by this time, saying that water is a basic human right and the cost to be paid
per household should not exceed 3% of the income of a household. Therefore, we cannot allow this international so-called arbitration body to violate the basic human right of the Filipino people. And then, all collections for capital expenditures, like for example, these dams that they were supposed to be building, ang problema kami itong nangungulekta na sila ng pera sa atin nang wala pa yung kahit na yung anino man lang yung ng dam dams. at saka yung sewerage treatment. Yes, sewerage and treatment. system. Wala Kasi pa yan. sinasabi nila, meron daw silang sewerage service, pero wala naman talaga. 10 taon na nila sinisingil yan. Ilang bilyon na yan. Pero wala. So, meron silang advance collections na dapat nilang isoli sa atin. Bukod pa doon sa mga kinolekta nilang income taxes, corporate taxes, etc., na dapat nilang isoli sa atin. That's why, dapat nga, sabi nung MWSS, initially, dapat magkaroon ng reduction ng rates. Ang problema, nung nag-appeal itong Manila Water at Maynila doon sa International Arbitration Body, which we say that do not have any jurisdiction over us, sabi nung International Arbitration Body, okay lang daw na gawin nila itong mga advance collections na ito, especially sa taxes. Samantalang within our laws, this is criminal in nature. Well, sinabi ko na sa column ko na in 2013, sinabi ko na, siguradong talo ang Filipino consumers dyan. Kasi it is the International Chamber of mga komersyo ang utak niyan. Yes. Kaya yung arbitration court nila, mga negosyante din ang utak niyan. So, bakit tayo nagpapailalim sa ganyan? Hindi pa maisip-isip ng taong bayan yan. Dyan natin makikita ang katrayduran ng mga nagtulak sa bayan natin dyan sa globalization, privatization, deregulation, liberalization. Seryosohin po natin itong mga debate tungkol sa mga prinsipyong ito. Kaya kayo naghihirap, yung mga anak ninyo maghihirap, mga apo ninyo maghihirap lalo, kung hindi nyo intindihin itong mga prinsipyong ito at ating ibalik sa dati na tama, that we are sovereign. Go ahead. And then I'd like to point out that kung hindi nila isosoli yung kanilang advance collections for their capital expenditures at yung taxes, and by the way, hindi sila nagbabayad ng taxes kasi meron silang tax holiday. Despite of that, nangungulekta pa sila for their supposed non-existent taxes. Ganyan po kawalang hiya itong mga taong ito at ganyan din kawalang hiya itong gobyernong ito na pinapayagan na walang hiyain yung mga tao nitong mga pribadong korporasyon na ito. Ang isa pa kamentong, dapat kung ganyan din lamang ang kanyang patakaran, dapat ibalik na sa gobyerno ang pagmeme-ari nitong Manila Water at Maynilad. Another thing, sila po ay public utility. Way back 2006, nag-file po ng kaso ang Akbayan seeking the declaration by the Supreme Court that Manila Water and Maynilad are public utilities. Ang problema, nag-decide ang Supreme Court on a mere technicality dahil daw hindi inobserve yung hierarchy of courts, pagkatapos hindi daw in-specify which provision of the Constitution was specifically violated. Napakababaw po nung dahilan ng Supreme Court at that time para hindi mag-issue ng decision sa ganitong issue of transcendental importance. And then, ang ginawa pa po ni Congressman Jonat De La Cruz dahil binaliwala ng Supreme Court on a mere technicality yung previous petition ng Akbayan, nag-file po ng bagong kaso sa Supreme Court etong si Congressman Jonathan De La Cruz at ang Abacada Party List, kune-question nila kung bakit 2022 pa matatapos ang concession agreement, yung lifespan, ay in-extend na kaagad ng MWSS for another 15 years. So from 2022, nagiging 2037 na ang end. Samantalang hindi pa nga ito sinasubject sa bidding. Dapat, bago mo extend yung life niyan, hintayin mo munang matapos yung 2022 at pagkatapos nun, dapat magkaroon ng public bidding kung sino ba yung mag-meet sa requirements. Ngayon, sinasabi nitong Manila Water at Maynilad na hindi sila public utilities, pati ang MWSS kasabwat nila ay agent lang daw sila ng MWSS. Meron po tayong principle sa batas na what has been delegated cannot be redelegated. Ang dinelegate po ng Kongreso sa pamamagitan ng batas ang pagbibigay ng serbisyo sa tubig sa MWSS. Yes. Hindi pwedeng i-redelegate ng MWSS itong duty na ito sa dalawang pribadong korporasyon na agent lang daw. Ngayon, napakalinaw po sa batas
na hindi, at pati sa konstitusyon, na pagka affected with public interest, yan po ay public utility. At ang tubig po ay malinaw na public interest at malinaw, sinasabi ng United Nations, na human right, karapatang pantao, basic human right. Ngayon, nung December 2003 po, merong decision ang Commission on Audit na nagsasabing ang Maynilad at Manila Water ay public utilities. Commission on Audit po ito. Oy, bakit ang Supreme Court ay para nag-aatubili? At isa pa po, yung Office of the Government Corporate Counsel. Ito pong panahon ni President Erap, si Alan Roulio Yap. OGCC Opinion number 125 dated June 22, year 2000, under then Government Corporate Counsel Alan Roulio Yap under the presidency of Erap. Sabi po ng OGCC ay parehong public utilities po yung Maynilad at saka Manila Water. What is taking the Supreme Court time to decide whether they are public utilities or not? My last column sa Tribune, ang pamagat, Justice is beyond the courts. Sa ating karanasan, sa 10 kasong ihaharap natin, protecting the consumers, defending the consumers, siyam ay talo. At yung isang kasong matitira, hindi pa rin panalo ang consumer, kundi Solomonic decision in favor of the big corporations. So, ang ating Korte Suprema ay sangay lang o galamay lang ng octopus nila na gusto ang layunin humigop ng humigop mula ng dugo ng taong bayan. That is a reality. Anyway, tuloy mo lang. Ang tanong po, bakit natin pinaglalaban na madeklarang public utility itong Maynilad at saka Manila Water? Dahil po, under the law, hindi sila pwede lumagpas ng 12% RORB kapag sila ay public utility. Ngayon po, sabi po doon sa COA Audit Report dated December 2003, ang Manila Water alone ay umabot na sa 40.92% RORB. Lagpas-lagpas sa 12%. 28.92% ang lagpas sa 12% allowable by law. So dapat po sundin natin itong COA report na ito. In the meantime na wala pang Supreme Court decision, dapat ipatupad itong COA at saka yung OGCC opinion number 125. Isa pa po, magmula sa ang pangako po ng Manila Water at saka Maynilad ay gaganda ang serbisyo ng tubig at bababa ang presyo. Ang nangyari po, magmula noong 1997 na privatize ang ating tubig, 8 times po ang pagtaas ng presyo ng Manila Water. Ibig sabihin po nito, translated every year, nagkakaroon ng increase ng 16.2% every year. Magmula 1997. Ang Maynilad naman po, 5 times na po ang increase over the years, average increase of 31.1% per year. Ngayon po, nagsimula ang Manila Water noong 1997, 2 pesos and 32 centavos per cubic meter. Noong December 2006, ang Manila Water ay 19.73 per cubic meter. Ngayon pong June 2013, 37.88 per cubic meter. Isa na po tayo sa pinakamahal na tubig sa buong mundo. Samantalang ito po ay basic human right na sinasabi po ng United Nations. Ang kinita po ng Maynilad for year 2013 ay yung gross revenue po, 17 billion. Isipin po niya, 17 bilyones. At 7 billion po naman ang net income. Ang Manila Water po naman ay 16 billion, 16 billion ang gross sales at 6 billion po ang net income. So hindi po makatwiran na magkaroon pa ng another increase hanggat hindi nila sinosoli yung kanilang mga taxes na kinolekta sa atin at yung kanilang mga advance collections for their capital expenditures, samantalang napakalaki nung kanilang kinikita. Actually, dito sa column ko, just to recall, so I'm reviewing it, ang MWSS, inutusan ng Manila Water na ibaba ang singil nila at that time at 24 plus pesos per cubic meter, ibaba ng 7 pesos 24 per cubic meter. Pero dahil ito'y tinaas sa International Chamber of Commerce, natalo tayo, imbis na bumaba yung singil, tataas ngayon ng one of two increases, 5 pesos 83 centavos per cubic meter, tapos doon sa foreign currency differential, mga 31 centavos or somewhere there. So imbis na bumaba, tataas pa at retroactive pa yung singil sa atin na nadagdag, And then sa Manila Water, 7
mga mas malaki pa. Maybe I'll take 9.8, halos 10% increase yung hiningi nila doon sa 2013 na ngayon ipapatong sa atin, plus the foreign currency differential. So, but more fundamentally, lahat ito unjustified dahil kita naman natin yung tubo that Ferdy has explained. Ano? Sige ka, Ferdy. By the way, let me say that itong nangyayari sa tubig, ganyan din sa kuryente, ganyan ngayon din sa MRT, Yes. LRT. Ano? So go ahead, Ferdy. Banggitin ko lang po, no, na si Ka-RJ Habeliana po ay nagsisikap na kunin yung certified true copy nung order para mag-increase ang Maynilad. Ngayon, ang sinulatan po ni Ka-RJ Habeliana, number 1 yung OGCC, number 2 yung MWSS, and then yung MWSS Board of Trustees, and then yung MWSS Regulatory Office, and then yung Manila Water tsaka Maynilad. Kasi po, hindi kami makakapag-file ng TRO sa Supreme Court against this arbitrary increase ay hanggat wala kaming certified true copy na admissible in court as evidence. At idagdag ko rin po dito, yung hindi makatwiran na value-added tax. Yung kukunin ko po yung kopya ko netong aking water bill, mapapansin po ninyo, meron po ditong value-added tax na 12%. Napakalaki po, no? 12% ang tax nitong gobyernong ito sa tubig, samantalang basic human right po ang tubig. Basic human right po ang tubig. Pero sinisingil ng tax. Sinisingil po ng tax. Yan po ang problema. Dapat po ang gobyerno ay hindi lumalabag sa international conventions at saka sa United Nations General Assembly. Sapagkat ang sabi po ng tatlo nga po yung binanggit ko na international conventions plus the General Assembly resolution na basic human right ang tubig, ay bakit mo tataksan? Yung tax na yan on top of, in other words, pati yung tubo nung Maynila at Manila Water Yes. kasama doon sa computation ng tax. So, ginigisa tayo. Doble, triple ang tax sa atin. Sobra-sobra po. Ito po ay pagnanakaw na malinaw na pinatutupad. Sabi nga Mabuti po kung pag nanakaw lang, panggagahasa na yan. Yes. Plunder na po talaga ito. Plunder na po ito, no? At saka estapa. Sabi nga po ni Mel Robles, kung sinasabi ni Noynoy na siya ay malinis, ay what does it make of you na pinapayagan mo nakawan ng taong bayan? Samantalang ikaw Anong kaibahan niya sa Bugaw na siyang nagtatanggap ng mga customer doon sa prostitution joint? Correct. Diba? Ganyan lang sila. Dahil po ang tingin namin dito, kaya naglalakas ng loob ang IMF World Bank at ang Aquino administration na patayin sa hirap ang taong bayan ay dahil pinalalabas nila na si Noynoy daw ay popular at kayang-kaya magpatupad ng mga anti-people pampatay sa tao ng mga patakaran sapagkat siya ay popular dahil tinalo niya si ERAP na very, very popular. Pero as of now po, ayaw pa rin nila ipakita yung source code. No? Ayaw pa nila ipakita yung source code ng 2010 election para malaman natin kung si ERAP ba talagang nanalo. Okay. Hindi ito dahil sa maka-ERAP o ano, pero tandaan natin si ERAP, ibinaba ang MRT, LRT na singil mula 60 pesos na gusto ng oligarchs down to 15 pesos maximum. Doon sa tubig at iba pa, pinigilan ang pagtaas ng singil, pero nakukudita siya. Samantalang yung Cory, sinasabi Santo Santita, yung anak niya, yung asawa niyang Hero, pero anong pagdating sa mga pangingikil sa taong bayan, sila pa ang promotor niyan, tapos kunwari silang haharang sa mga batikos dito sa big corporations na to. At kami po, Kamentong, ay may suspetsya na lahat ng mga sabay-sabay na increases na ito, na halos tsunami na nga po at hindi na mabuhay ang taong bayan, ay may kinalaman sa 2016 elections. Dahil alam po naman natin, bagamat hindi natin sinasabing ito ay totoo, ay ang suspetsya po namin, itong po mga oligarchs na may-ari ng Manila Water at Maynilad, ay magdo-donate na naman doon sa kandidato ng administrasyon. At wag po natin kalimutan na ang quality po ng tubig natin ngayon ay napakapangit na kumpara before the privatization. Before privatization po, naiinom natin ng tubig direkta galing doon sa faucet. Ngayon po, alam mo naman, Kamentong, di ba, nagte-text ako sa iyo. Every now and then, nagkakasakit kami dahil wala kaming pambili ng napakamahal na filtration equipment at wala din kaming pambili ng bottled water at mineral water. Pero ang mayayaman po ngayon ay lahat po naka-mineral water, naka-bottled water, mayroong mamahaling filtration equipment dahil hindi na po maiinom
ang tubig na basta-basta galing sa direkta, faucet. oo. Bakit po? Dahil ang private sector po, katulad ng Maynila at Manila Water, profit maximization, cost minimization. Oh, hindi naman natin sinasabing ito ay totoo, pero ito maaring totoo na baka ganito karami ang dapat na chlorine na ihahalo, ay ganito na lang para makatipid. Pagkatapos ibebenta ng pinakamahal na tubig sa buong mundo dito sa kawawang mga Pilipino. Kaya kami nananawagan po kami sa taong bayan na sana po makiisa kayo sa Union of Filipino Consumers and Commuters na labanan po itong increase na ito sa tubig, maging ang increase sa MRT. Kami po ay nag-file na po kasama ng Bayan Muna, So, Realist Network. pang-apat na o pang-lima na yung petition nyo, no? Kami po yung pangatlo actually. Pangatlo, Opo. Nag-file na po kami, kaya naman po kami nakapag-file na doon sapagkat ang isa po sa mga nakikita nating hindi tama doon ay yung violation ng administrative code, ano, Kamentong, no? Nakalagay doon sa administrative code of 1987, Book 7, Section 9.2, in the fixing of rates, no rule or final order shall be valid unless the proposed rates shall have been published in a newspaper of general circulation at least 2 weeks before the first hearing thereon. Hindi po naganap ito at hindi po nagkaroon ng hearing si Secretary Ayala. Abaya? Abaya pala. Akala ko kasi Ayala dahil Yung sa MRT yan. Yun na nga. yun po. Saka, he cannot issue an order as DOT Secretary in relation to the MRT operation. It has to be the board. Correct. At bakit siya arbitrarily nag-i-issue all by himself ng increase sa pamasahe samantalang ang taong bayan ay ini-increasean na nga sa tubig at i-increasean pa raw next month sa kuryente, Kamentong. At yan pa ay lalabanan. Well, yung sa kuryente, ang i-increase ngayon ay yung feed-in all. tariff. Feed-in tariff, Feed-in allowance, tariff. fit all. Yan po ay fit not for all, but fit only for Manny Pangilinan. Okay, what else do we do? What's the next step? Ilang taon na tayo nagpapaliwanag dito mga issue na to, pero tuloy na tayo isinasagasa sa trend, sa gulong ng trend ng pagtaas ng singil sa MRT, LRT. Nilulunod tayo sa taas ng tubig. Electric share tayo sa pagtaas ng kuryente. At tayo ay sinisindihan sa langis ng pagtaas ng, bumababa ngayon pero instead of 50% tulad ng pagbaba ng world market price sa oil, 40% lang ang binababa. 30%. Ang gobyerno under the yellows and the big corporations ay isang instrumento ng panloloko at pagsasamantala sa taong bayan. Let us wake up to that. Last 60 seconds, Ferdy. Wag po tayong maniniwala na mananalo pa itong yellow government sa 2016, no? Sa kabila ng ginagawa nilang pagpatay sa taong bayan. Malamang sila po ay mandadaya lamang, kaya niluluto na nila yung Smartmatic at saka yung computerized cheating. Kaya wag po tayong maniniwala na sila ay mananalo. Bagamat sila nga po ay madeklara ng COMELEC na mananalo, hindi po sila mananalo sapagkat galit na po ang taong bayan sa ginagawa nilang pag-increase sa tuition fee, increase sa kuryente, increase sa tubig, increase sa pamasahe. Lahat na lang po nag-i-increase maliban sa sweldo. Ang sweldo po hindi nag-i-increase. Okay, maraming salamat po. Ferdy, thank you for your research again, as usual. Very thorough and comprehensive. At yan, pag-isipan natin at maghanda tayong kumilos para sa kapakanan ng ating mga pamilya, mga anak at mga apo. Have a good weekend despite all these challenges.